Magandang araw! Ako ang leader ng pangkat 1 na magbibigay sa inyo ng kaalaman patungkol sa paksa mga mahalagang pagbabagong politikal, ekonomiko at sosyo-kultural sa panahon ng Renaissance. Bago tayo dadako sa ating pinupuntong topiko, atin munang alamin kung saan nga ba umusbong ang Renaissance. Dahil sa pag-unlad sa agrikultura, bunga ng mga pagbabago sa kagamitan at pamamaraan sa panananim, umunlad ang produksyon sa Europa noong Middle Age. Humantong ito sa paglaki ng populasyon at pagdami ng mamamayan na natugunan naman ng maunlad na kalakalan. Ang mga lungsod-estado sa Hilagang Italia ay nakinabang sa kalakalang ito. Noong ika-11 hanggang ika-12 na siglo, umunlad ang mga ito bilang sentrong pangkalakalan at pananalapi sa Europa. Ilan sa mga lungsod-estadong umusbong ay ang Milan, Florence, Venice, Mantua, Ferrara, Padua, Bologna at Genoa. Ang yaman ng mga lungsod-estado na ito ay hindi nakasalalay sa lupa, kundi sa kalakalan at industriya. Sa katunayan, kung nangangailangan ng pera ang papa, hari o Panginoong may lupa, nanghihiram sila sa mga ngalakal at banker ng mga lungsod-estado na ito. Ang mga Medici sa Florence ay halimbawa ng isang pamilya ng mga ngalakal at banker. Ngayon, atin naman alamin kung ano nga ba ang kahulugan ng Renaissance. Sa pagtatapos ng Middle Age, sa huling bahagi ng ika-14 na siglo, isinilang ang Renaissance. Ang Renaissance ay nangangahulugang muling pagsilang o rebirth. Maaari itong ilarawan sa dalawang paraan. Una ay ang bilang kilusang kultural o intelektual na nagtangkang ibalik ang kagandahan ng sinaunang kultural ng Greek at Romano sa pamamagitan ng pag-aaral sa panitikan at kultura ng mga nasabing sibilisasyon. Ikalawa, bilang panahon ng transisyon mula sa Middle Age tungo sa Modern Period o modernong panahon. Ngayon, aalamin naman natin kung bakit Italia ang naging sentro ng panahon ng Renaissance. Una, dahil ang Italia ang pinagmulan ng kadakilaan ng sinaunang Rome at higit na may kaugnayan ang Italyano kaysa sa mga Romano o alinmang bansa sa Europa. Pangalawa, itinuturing na isa sa maraming dahilan kung bakit naging tunay na sinilangan ng Renaissance ang Italy ay ang magagandang lokasyon nito. Dahil dito nagkaroon ng magkakataon ang mga lungsod dito na makipagkalakalan sa kanlurang Asya at Europa. Ikatlo, mahalagang papel ang ginampanan ng mga universidad sa Italia na itaguyod at napanatiling buhay ang kulturang klasikal at mga teknolohiya at filosofiyang kaalaman ng kabias ng Griego at Romano. At ang huli sa lahat, pang-apat, pagtataguyod ng mga maharlikang angkan sa mga taong mahusay sa sining at masigasig sa pag-aaral. Atin naman tatalakayin kung ano nga ba ang humanista. Sa pagtatapos ng Middle Age, nagkaroon ng bagong kapangyarihan ng mga hari, samantalang ang kapangyarihan naman ng simbahan ay nagsimulang tuliksain. Ang mga digmaan, epidemya at suliraning pang-ekonomiya ay tuluyan ng nagwakas. Nagbigay daan ang mga kaganapang ito sa pagsilang ng bagong pananaw na dulot ng interes sa pag-aaral ng sinaunang Greece o Rome, ang humanismo. Ang mga eskola na nanguna sa pag-aaral sa klasikal na sibilisasyon ng Greece at Rome ay tinatawag na humanist o humanista, mula sa salitang Italian na nangangahulugang guro ng humanidades, partikular ng wikang Latin. Pinag-aaralan sa humanities o humanidades ang wikang Latin at Greek, komposisyon, retorika, kasaysayan at filosofiya at maging ang matematika at musika. Sa pag-aaral ng mga ito, natagpuan ng mga humanist na dapat gawing modelo ang mga klasikal na ideyang natagtagpuan sa asignaturang ito. So, sa madaling salita, ang humanismo o humanism ay isang kilusang intelektual noong Renaissance
na naniniwalang dapat pagtuunan ng pansin ng klasikal na sibilisasyon ng Greece at Rome sa pag-aaral dahil naglalaman ito ng lahat ng aral na dapat matutuhan upang magkaroon ng isang moral at epektibong buhay. Ngayon dadako naman tayo sa mga ambag ng Renaissance sa iba't ibang larangan. Una ay ang larangan ng sining at ang panitikan. Una ay si Francisco Petrarch. Si Francisco Petrarch ay tinugari ang ama ng humanismo. Kumakalawa naman si Giovanni Boccaccio. Si Giovanni Boccaccio naman ay isang manunulat o koleksyon na may nakakatuwang salaysay. Habang si William Shakespeare naman ay kumakatatlo at siya naman ang makata sa mga makata. At pang-apat naman si Desiderius Erasmus ay ang prinsipe ng humanismo. Habang kumakalima naman si Niccolò Machiavelli na may akda ng The Prince. At huli naman si Miguel de Cervantes ang may akda ng nobelang Don Quixote de la Mancha. Ngayon dadako naman tayo sa larangan ng pinta. Unang-una dyan ay si Michelangelo Buonarroti. Siya ang unang obrang maestra ay ang estatwa ni David. Kumakalawa naman dyan si Leonardo da Vinci. Siya ay isang arkitektura, skulptor, inhenyero, inventor, siyentista, musikero at pilosoper. Siya rin ang nagpinta sa Last Supper na hindi malilimutang obra maestra niya. Kumakatalo naman si Raffaello Sanzio da Urbino. Siya ay kilala bilang ganap na pintor at perpektong pintor. Siya lang naman ang nagpinta sa La Belle Jardinière noong 1507. Ngayon dadako naman tayo sa pinakahuling larangan, kundi ang larangan ng agham. Ituturo ito at bibigyang kahulugan ni Sir Angelo. Nangunguna ang sa larangan na ito ay si Nicolaus Copernicus. Si Nicolaus Copernicus ang nag-imbento ng teoryang Copernicus o ang teoryang heliocentric. Ito ay ang pag-ikot ng mundo sa axis kasabay ng mga planeta. Sabay siya na habang ito ay umiikot sa mundo. Kumakalawa naman ay si Sir Isaac Newton. Si Sir Isaac Newton ay ganteng siyentipiko noong Renaissance. Sang-ayon ang kanyang batas ng universal tungkol sa gravity. Ang bawat planeta na may kanya-kanyang lakas ng gravitasyon at siyang dahilan kung bakit nasa wastong lugar ang kanilang mga ikot. Ang pinakauli sa lahat ay si Galileo Galilei. At bibigyan naman diin nito ni Marian Rivera. Ang report na ito ay naglalagay ng mahalagang impormasyon tungkol kay Galileo Galilei, isang kilalang siyentipiko noong ika-7 siglo. Nilala si Galileo sa kanyang mga kontribusyon sa larangan ng astronomiya. Tulad ng kanyang pagmamasid sa mga planeta at pagtuklas ng mga satellite ng Jupiter. Bukod dito, naging kontrobersyal din si Galileo dahil sa kanyang suporta sa heliocentrismo ng pinasaligan ng teoryang ang araw ng sentro ng sistema ng solar. Ang kanyang pagtaging sa munod na doktrina ng simbahan katolika ay nagdulot ng mga problema legal sa kanya sa kabuuan ang buhay at nagbigay ng malalim na impluwensya sa kasaysayan ng sensya ng pananampalataya. Pagkatapos ng lahat, nabuo ang panahon ng Reformasyon. Ngayon, ipapaliwanag ni Princess Ashley kung ano nga ba ang Reformasyon. Panahong Reformasyon. Reformasyon ay isang kilusang nagpunsod ng malaking pagbabago sa mga tao tungkol sa relihiyon at naglalayon na baguhin ang pamamalakad sa simbahan dahilan ng simula ng paghihiwalay ng mga Protestante sa simbahang Katolikong Romano kung saan sinimulan nila ang pagbabago sa sariling relihiyon na hindi ang kanilang doktrina. Noong 1500, halos lahat ng tao sa kalurang Europa ay kasapi sa simbahang Katoliko. Sa panahong ito, naging isang malaking institusyon ng simbahan sa Europa. Gayunpaman, kinwestiyon ang ilang gawain ng tauhan ng simbahan gaya ng simony o pagbili ng posisyon sa simbahan at idulehensya o pagbebenta ng kapatawaran.
Halos kalahati ng mga Katoliko sa kanlurang Europa ay sumama sa mga bagong relihiyosong pangkat na itinatag ng mga reformista na tinatawag na protestante. Ang mga kaganapang ito ay tinatawag na reformasyong protestante. Ito ay isang pag-aalsa o protesta upang magkaroon ng reformasyon ng simbahang Katolika. Nabahalang simbahan na tinawag si Luther mula sa kanilang hanay. Si Frederick the Wise, ang prinsipe ng Saxony, itinago niya ito sa kastolyo ng Wartburg. Sa panahon ng pag-iisa at pagmumuni-muni, isinaalin ni Luther ang Biblia sa wikang Erlenman. Ito ang naging paraan upang lalong makahikayat ng mga miyembro si Luther. Sino nga ba si Martin Luther at bakit niya itinayo ang kontra-reformasyon? Samahan natin si Wendy Fe na ipakilala si Martin Luther. Ang kanyang ama ay isang magsasaka na naging minero ng tanso, habang ang kanyang ina naman ay na si Margaret Lederman ay mula sa isang pamilyang kabilang sa gitnang uri. Si Luther ay isang mongheng Agustinan at naging professor ng teknolohiya sa Universidad ng Wittenberg and nabagabag at nagsimulang magduda nang mabasa niya ang kaibahan ng kultural ng simbahan at katuruan ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Kapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsimula sa pananampalataya at naging ganap sa pamamagitan ng pamamampalataya. Kaya naman nalunsad ang pagbabago at nabuo ang kontra-reformasyon. Nagsikap ang mga pinunong Katoliko na maituwid ang mga maling pamamaraan ng simbahan bago nagsimula ang reformasyong protestante. Si Papa Gregory VII, 1037 hanggang 1085, na lalo lang kilala sa una niyang pangalan na Hildebrand, ang nagpasimuno ng tatlong pagbabago sa simbahan. Ngayon, aalamin naman natin kung ano ang mga pagbabagong naglaganap sa kontra-reformasyon. Ito'y ipapaliwanag ni Janelle Romeo. Una ay ang pagbabawal sa mga pare na mag-asawa upang malayo sa suliranin ng pamilya at ng mailaan ang buong sarili sa paglilingkod sa Diyos. Pag-aalis ng simana, pagbabawal sa pagtanggap ng mga tauhan ng pagtatago sa anumang tungkulin sa simbahan sa kamay ng isang hari o pinuno. Kaya naman napagtagumpayan ni Luther ang mga pagbabagong ito. At ito ang wakas ng araling ito at sana may natutunan kayo. Maraming salamat.